Breaking news mga kababayan. Grabe itong panawagan ng mga general. Grabe. Talagang kikilabutan ka mga kababayan sa kanyang sinabi. May mga kasama pa siya ditong mga general. Sabi niya, kung wala na daw matatakbuhan ng taong bayan, mag-aarmas na daw sila. Nako, grabe itong isiniwalat mga kababayan. Talagang dumagundong ang pahiwatig niyang ito. Pati si Browner mga kababayan pala sinabihan nila nito. Itong mga retired general mga kababayan. Panoorin nyo ito, talagang kikilabutan kayo. Dahil galit na din sila mga kababayan sa korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Eto na, panoorin na natin. Kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, makaarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Sino kasama natin? General Ronnie Putis, General Pilisado Simoy, General Calingita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. Yan na mga kababayan, no? Nagsama-sama na mga kababayan. Grabe ito. Talagang sumabog na ito sa galit tong mga general. Talagang kakalusin na itong mga kurakot sa gobyerno mga kababayan. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral General Mitran, at saka ako, dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Ronnie Putis sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisado Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Mitran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala na maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinibot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary na babayaran, wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, makaarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Hawak na tayo ng banal! Anong sagot ni General Browner? Kaput naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na kung mapana sa pwesto sa BBM o suporta, pag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganung napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nakupo sa Commander-in-Chief. Bakit lagi sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan ninyo mabuti para maintindihan nyo paano tayo matalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM, kung hindi dinaya ng Isparmatic, ang nakaupo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nakaupo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nakaupo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama. Tama!
Constitution. Tama! Yun ang pinanumpan. May pinanumpan pa sila, nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president. Wala! They will protect only those corrupt government officials. Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nagupo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba natin utusan ng armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! 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 Bakit ayaw Na kami? nga yung iba eh. Pati mga Pwede ba? boss eh. Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature Raja kami! Sulaiman. Right? Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuin na lahat ng korap. Kasama si Marcos Gusto nyo yan! na kasama sa history. Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at nangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Puro na lang imbestiga. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, Kami aresto! kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay! Namunuan natin! Namunuan natin! Pipirma kayo lahat! Aarestuhin ba natin? Aarestuhin ba natin? Arestuhin! Aarestuhin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuhin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya nga kayo mga nasa bayan! Sa bayan ninyo! Lumabas kayo! Dapat hindi aresto, Vita, At ang Pangulo! Mamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito, tanong ko, kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Ulitin ko ha, yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite. Ang aayaw sa gagawin natin, yung Dilawan Liberal, Makabayan Black, Administrasyon, at yung Western World. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Tama! Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha niyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Sasama kami! Sinong hindi sasama? Sila lang. Mga bayat yun! Pagod na tayo. Pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW, nag-declare na. Hindi sila magpapadala ng remittance. Walang kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retail. Wala namang integration program. Hikahos pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong ng gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Lalaban tayo!
kayo ang nandito. Alam ko pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Ama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag-a-absent tayo isang linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang medication ng lahat ng Pilipino. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Pag nanalo tayo, 50% ng kuryente subsidized ng gobyerno. Tama! Busina! 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 Bago ako magtapos, tatanungin nyo, baliw yata ito si Captain Valeros. Saan natin kukunin yung pondo? Makinig kayo! Hindi mo kailangang maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maunlad ang taong bayan, maunlad karamihan, maunlad lahat, maunlad ang bansa. Tama! Saan natin kukunin? Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at bintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo bilang Pilipino. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman. Nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin, antibiotic? Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan ang nag-invento, Pilipino. Tama! Busina! 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 Well, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, regardless kung gobyerno ang nagmina niya, regardless kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yon, ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama na ang pandarambong! Bong! 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 Ibalik to our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong gabi, kung uuwi kayong lahat never nyo na kami makikita na nakikipaglaban sa inyo. Pag-umpisa kami. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Magigayat pa kayo ng marami. Mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang Ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito no sa pahiwatig at pahayag ng mga ex-generals mga kababayan, nagsama-sama na mga kapitan, admiral, talagang galit na mga kababayan sa government ngayon dahil sa nangyayaring corruption mga kababayan. At anong masasabi nyo dito, anong opinion nyo dito na kapag wala na daw matakbuhan ng taong bayan, mag-aarmas na daw sila mga kababayan. Grabe itong pahayag niya. Talagang tagos sa puso, nakakakilabot dahil kumbaga ipaglalaban nila yung bayan natin para lang mailigtas tayo sa korupsyon na nangyayari ngayon mga kababayan. So mag-comment kayo at mag-like at share, pa-subscribe na din sa mga bagong pasok dyan mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.